Yung SA head ko. Kasi at first, hindi talaga ako. Kasi tahimik, tapos ayun, nung pinili kong mag-step up as papalitan ko na si Ate X na. So yun, doon ako pinaka-nahirapan and pinaka-nag-grow as a person. Kasi firstly, hindi ako as in yung care sa iba. Pero ngayon, ayun, naging mas genuine yung concern ko sa growth. Talaga? Mas naging genuine yung concern ko sa growth ng members. And yung pag nakita ko silang as in nag-step up and yung kahit hindi mo nasabihan na, mag-volunteer ka dito na lagi silang nagsisign up sa mga Sparky. Thank you. Thank you. Sunod siya. Kagaya ko na. Pag-ibig kasi okay lang. Yun, gagaya ko ng answer. Siguro yun, pagiging informed. Kasi, ito, siguro more on sa pagtingin sa magiging direction ng effort. Kung paano yung magiging atake ng mga bagay. And syempre, personally, sa pag-adjust din sa pagiging effort. Kasi, hindi naman ako yung tao. Hindi naman ako yung tao. Serious. Joke. Kasi yun. I promise. Kasi diba, yun yung stereotype. Na pag hinaharap ko yung mga ganitong bagay, kailangan ganun ka. Parang, yun, natutunan ko na parang accomplishment for me na din na at times maging serious. Tapos, basically yun. Yan. Para sa akin, greatest accomplishment ko sa Gabay was yung pagiging Caroling Head this year. In a sense na, napansin kasi na from last year to this year, sobrang daming assets na nawala. Doon sa Talentedos pa lang, ang daming carolers na nawala nun. So, ang naging concern namin was paano tuturuan yung mga bagong members para sila mapapastay. At syempre, paano matuturo lahat ng kanta na makakapagbigay ng saya sa mga tao ng paso. And given the number of people na patuloy na kumakanta para sa Gabay at patuloy na pagkukuha ng pondo para sa organisasyon, masasabi ko na madaming napamahal, marami kaming napastay kahit na hindi siya madali, kahit na nakaka-drain siya ng oras. Given that ang daming nagtaya ng oras para doon, sobrang laking accomplishment na siya para sa akin. Thank you, Yan. Thank you, Yan. Yung para sa akin naman is yung pagiging IVP deputy for 2 years. Kahit naalala ko pa ng first year, hindi talaga ako nag-apply ng deputy, pero napagtulpan lang ako ni Kylie. Tapos ito yun yung pinaka-biggest step para maging active sa Gabay. Kasi talagang nung first year wala talaga ako, parang chill lang ako napamahal sa Gabay. Tapos para sa akin sobrang laking accomplishment siya kasi mula nun, unti-unti akong nag-grow as a person. Kasi talagang nung first year mahihayin ako, tapos nung naging IVP deputy ako, napabatch pa ako, tapos parang nagkaroon ako ng social obligation na kilalanin ko. Pero unti-unti naman na hindi na siya naging obligation kasi talagang na-enjoy ko yung time kasama sila. Tapos yun, kahit ginusto ko mag-graduate kahit pa paano sa IVP kasi gusto ko sana mag-single. Kaya lang. Pero siguro may something naman ako napulot na mas nag-grow ako at mas marami ako natutunan kahit nag-stay ako na isa pang taon sa IVP. Mas nakilala ko yung projects dito at mas marami akong nagawa para sa Gabay. Okay. Adi. Ayun. Siguro sa akin, yung greatest accomplishment ko since freshman year, hindi siya ma-identify through the possessions that I've actually shouldered throughout my membership in Gabay. Siguro, kasi kung titingnan natin, kunwari, kung greatest accomplishment in terms of possession, siguro masasabi ko Deputy for Online Services. Pero kung titignan mo, being able to take part in one systems, nakaano din siya sa akin. Pero parang sa tingin ko, yung possession na yun, parang
yung parang kapag sinabi mong greatest achievement parang in terms of greatest achievement, sorry in terms of possession, parang ano lang siya, ako lang nag-benefit kasi natuto ako system-wise. Pero siguro, yun nga, arriving dun sa sagot ko na, siguro yung greatest accomplishment ko is to be able to take part in an organization that actually, masyadong big. Parang naging parte ako ng organisasyon na parang na tumutulong dun sa pag-achieve ng parang advocacies na dun sa mga sektor niya. So, yun nga, sa pagiging deputy, project head, and kung gusto niyo ng tangible forms, project head and core members in various projects. Pero kung in the wider scheme of things, I consider pa rin yung involvement ko pa rin. Kasi kung ano yung napapasa mo dun sa mga future generations mo yung important. So I guess that's my biggest accomplishment as well. Thank you, Alvin. Sa akin naman yung pinaka-baby ko, lalo na yung for this year, yung LMP with Ate Miles. Yung, as in, sobrang natutuwa ako kapag kunwari may fourth sem, tapos nakita mo lang from the start of the session, tapos after the session, makikita mo kasi may growth na nandun. Tapos, if ever sana, yung nilagay ko din kasi sa platform ko, gusto ko mag-focus din sana sa leadership development. Kasi, for this year, nakapasok ko sa ASLA, tapos gusto ko sana experience din sa mga kabayan. Kasi, yun nga, parang as most of us are scholars, at saka Ateneans, sobrang daming potential na nandun. So, sa leadership development, sa leadership management, na from this year, gagawin siyang stepping stone para sana sa Sa akin naman po, yung pagiging... Sa akin naman po, yung pagiging yung pagiging head ng PWKC last year. Kasi parang dati yung pagtingin sa SF and yung mga projects ng SF, parang wali lang, parang gano'n lang, parang so-so time lang, parang gano'n. Hindi man perfect yung PWKC last year, but at least it improved, and we raised the bar also, we together with Kuya Magno and Diane and Carlo raised the bar for the next PWKC to para mantayan din nila, and we feel na parang it's better pa. Thank you, Ange. Siguro yung dalawang positions na hawak ko this year. So, as of section for board reports and publications, tapos yung SPP, bilang SPP. Yung sa as of section, kasi since ako yung may hawak ng publications, ako rin nag-handle ng team sa Yabag. So, sa SP, syempre handle ko yung buong SP ng nila. So parang this year, na-experience ko talaga, kahit na nag-handle ng project ng second year, first year, experience ko talaga maghawak ng tao na talagang ako yung kailangan ko mag-delegate ng tasks. Natuto ko mag-delegate ng tasks na para gawin. Tapos natuto rin ako nagbitawan ko na, ganyan, ginawa ko sa SP ngayon, hindi talaga ako head ng mga flagship projects namin. Binigay ko sila sa iba, tapos parang pinantayan ko na lang sila. So feeling ko, malaking achievement yun for me. Kasi minsan, I tend to get nitpicky about certain things na kailangan ako na lang yung gagawa. Para at least kung may magkamali, I only have myself to blame. So, yun. Feeling ko malaking accomplishment yun na I managed to let others and take them. Thank you, everyone. So, may tanong